Ito na po mga kapatid, kasama na natin Pastor Jeff Eliscopides para sa ating Anong Say Mo Brad. Good morning, Pastor. Magandang umaga sa iyo, Bro Jeff. Pastor, kanina ka pa namin hinahanap eh. Saan ka nagpunta? Nasa tabi-tabi lang. Good morning, Yun. everyone. Good Good morning. morning. Eto na. Ikinagagalak kong ika'y makita. Salamat po marami sa iyo, Bro Jeff. Naway, Hindi ako, Brad. magtuloy-tuloy Kinagagalak ka kong sa langit. Good morning. Morning. everyone. Good morning. Okay. O ito na, ready na si Pastor. So Ready na. babasahin ko na rin yung liham na ipinadala po doon sa mismong Facebook page ni Pastor Jeff Eliscopides ng isa natin sa mga tagapakinig at nanonood. Sabi niya dito, mapagpalang araw Pastor Jeff. Isa po ako sa tagapakinig ninyo. Nais ko pong humingi ng isang payo. Huwag na lang po sanang mababanggit ang pangalan ko. Sa akin pong trabaho ay may mangilan-ngilan na complain na masungit ako, sabi ng mga customer. May mga kasama ko na kakaiba din po ang sumbong sa may-ari na pinapasukan ko. Masyado pong nadurog ang puso ko nang kausapin ako ng aking amo na hindi pa lumalapat ang puwet ko sa silya, sigaw at paghampas sa lamesa ang ibinungad sa akin. Dahil po dyan, nag-iba na ang tingin ko sa boss ko dahil nakita ko na namumula ang mukha niya at may laway pa sa bibig niya na namumuuna. Iba ang spirit o ibang spirit ang naramdaman ko habang ganun siya kaya nagdasal na lang po ako. Nakarinig ako ng mga salitang walang utang na loob, traidor, ahas at bastos. Ni ayaw kong magsalita kasi puro negatibo ang pinupukol na salita sa akin. At ni ayaw nilang makinig sa paliwanag ko. Humingi ako ng sign sa Diyos kung dapat pa ba akong magstay sa aking trabaho dahil nawawalan na ako ng kapayapaan dahil sa aking amo na isang Kristiyano na parating sinasabi na maging ilaw at asin pero parati namang big deal sa kanila ang kahit na maliliit na mga issue pagdating sa akin. Pastor, nais ko nang umalis sa trabaho ko dahil hindi ko maranasan ang kapayapaan sa aking isip. Persecution, condemnation at insult po ang parati kong nadarama. Pati po mga kasamahan ko sa trabaho, napakasakit magsalita sa akin. Subalit hindi ko sila sinisiraan o sinusumbong dahil ang nais ko lang naman ay maayos na relasyon sa kanila. Pero sa halip, baliktad ang sitwasyon. Mayroon po akong PWD na kasama sa trabaho na halos ako lang ang nagmamalasakit. Akong nakaalalay, kasama niya sa pagbili ng pagkain at gamot, taga-ayos ng damit niya at minsan sinusubuan ko rin po siya. Wala siyang narinig sa akin. Pero yung hamakin niya ako sa salita, iba po pala, Pastor. Isa lang ang parating nasa isip ko tungkol sa amo ko. Na ano man ang sinasabi nila sa akin, kay Lord ako accountable. Kahit buksan pa ang laman ng puso ko, napatawad ko na siya sa mga nasabi niya sa akin. Parati nilang sinasabi na kung wala ako sa kanila, ano raw ang kakainin ko at paano ang mga anak ko at pag-aaral nila. Isa lang pong nasa isip ko, Pastor. Ginto at pilak wala ako, pero meron akong Jesus sa buhay ko. Salamat po, Pastor Jeff, sa pagbigay ng payo at sa pagtugon sa aking liham. Pastor Jeff! Hindi siya nagbigay ng pangalan kasi baka nakikinig sa atin yung amo niya. Masabon palalo. Oo, kaya hindi na nagbigay ng pangalan. O baka may mga nakaka-relate sa atin ngayon na ganito ang sitwasyon na nagsistay sa kanilang mga trabaho, hindi na dahil gusto nila, kundi dahil sa mga pangangailangan sa kanilang buhay. Grabe naman ito, Pastor, ginagawa sa kanya. Minumura po siya. May pagmumura na nagaganap. At hindi lang yung amo, maging daw yung mga katrabaho, hindi maganda yung experience niya. Anong say mo, Brad? Naku, napakahirap, napakabigat ng pinagdadaanan ng ating letter sender. I'm sure marami rin makaka-relate dahil siguro hindi naman ganyang kalala pero hindi ideal siguro yung kinasasadlakan mo ngayong employer or negosyo. Pero sige, subukan natin sagutin yan. Unang-una, ang bigat na pinagdadaanan mo pero hanapin natin yung peace kay Lord. Okay? Kasi inisip ko lang, paglipat mo, may gano'n na naman problema, baka palipat-lipat ka lang. So, ang Diyos talaga yung nagbibigay ng peace, sabi sa Bible, that transcends all understanding. At
inaalagaan daw yung puso natin kapag tayo ay una munang lumapit sa Diyos. Pangalawa, siguro pagdasal mo rin yung tamang desisyon kasi kung magre-resign ka at marami rin nakasalalay sa'yo, kung totoo man na marami magugutom, ano? So baka challenging din on your end pagka biglaan kang nagdesisyon. Pangatlo, sinabi mo rin na may command nga sa Bible na tayo ay salt and the light of this world. Sabi bilang Kristiyano at may takot sa Diyos, tayo daw po ay ilaw ng mundo na to dahil we found the light. Si Jesus Christ is the source ng ating ilaw. Tayo daw po ay maging mga ilaw din kung saan man tayo. Alam mo kapatid, we shine brightest when it's darkest. Ibig sabihin, the more madilim yung lugar, kahit nga lang ano ka lang ng lighter, ang liwanag na kasi sobrang dilim. Ang hirap lumiwanag pag sobrang liwanag na, no? So kung nag-aabang ka ng lugar na kunyari trabaho na puro mababait lahat, baka hindi ka naman mag-shine doon, di ba? So minsan dinadala talaga tayo ni Lord sa mga lugar na matetest yung ating pananampalataya, yung ating patience, yung ating kindness. Kasi madaling sabihing mabait ka hanggat hindi ka maka-encounter ng taong talagang hindi worth pagkitaan ng kabaitan and yet minahal mo at naging mabait ka. Kumbaga madaling sabihin I'm a loving person. Subukan mo magmahal ng unloving person. That's the only thing na we can say we are a loving person. Sinabi din sa Bible yan, di ba? Yung you say you love me pero hindi mo mahal ang ibang tao, baka hipokrito yung dating. So, ako lang, ang payo ko lang sa iyo kapatid, just keep doing what is good and what is right. Huwag kang padala muna sa emosyon mo. Baka may magutom naman dahil sa emosyon mo. Pag-isipan mo rin yung practical na aspeto, as I've said kanina. No? Ngayon, kung makakapagpaalam ka na maayos, ma-explain mo na maayos, at meron ka namang trabaho na naghihintay, bakit naman hindi? Kung sobrang toxic na ang iyong lugar. Pero gusto ko lang sabihin sa Galatia 6:9, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Alam mo kapatid, maaaring hindi pinansyal, material, yung gantimpala na yan, pero the fact na mayroon kami namahal dyan na PWD na tinutulungan despite sa nare-receive mo, I think the Lord sees what is done in secret. Nakikita ng Diyos yung iyak mo, yung dasal mo. So kayo lang ang payo ko sa iyo kapatid, hindi ko pinapayo mag-resign ka agad dahil baka naman merong aspeto na magutom. Pero pag-isipan mo rin, this is the perfect time for you to be the salt and the light dyan sa mundong ginagalawa mo dahil sa kwento mo parang napakadilim ng lugar mo. Spiritually speaking, it's time to shine brightest sa lugar na madilim. Ulitin ko, Galatia 6:9, kaya huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Tayo manalangin, Panginoon, sa aming letter sender, dinadalangin na namin ang lakas at kapanatagan ng loob at isipan. Alam namin, Lord, mahirap, Lord, magtrabaho kung hindi supportive ang iyong mga, lalo na amo mo at mga kasama mo sa trabaho. Pero Lord, dinadalangin ko na bigyan mo siya ng lakas, bigyan mo siya ng pananampalataya, Lord God, at manatili siyang matulungin kahit sa masasamang gawi na natatanggap niya. At alam kong one day, nakikita mo ang kanyang paghihirap at gagantimpalaan mo siya. Bigyan mo siya ng clarity of mind sa pagdidesisyon kung magre-resign ba siya o hindi. Ikaw po pahala sa kanya, 10 na mga trabahador na nakikinig sa amin ngayon, mga uring manggagawa na pilit na tinataguyod ang kanilang pamilya sa paggawa ng tama at sa paggawa ng marangal. In Jesus' name, Amen. Amen. In Jesus' name, Amen. Salamat po na marami, Panginoon, muli sa aming pakikinig po kay Brad Jeff. Muli sa mensaheng ito na nagbibigay po sa amin ng guidance araw-araw. Pagpalaan niyo po lagi si Brad Jeff, alagaan niyo po siya, lalo na po ang kanyang kalusugan. In Jesus' name we pray, Amen. Salamat, Brad. Amen. God bless you more and thank you again sa iyong patuloy na pagbibigay ng mensahe na nagbibigay din sa aming lahat, sa ating lahat, ng inspirasyon and guidance. Thank you very much. Doon sa ating letter sender, yun nga, sabi ni Brad Jeff, no? Ayan. Lord, guide you and Yes. make you see you through dito sa mga pinagdadaanan mo ito. Ang ganda nung sinabi ni Pastor, the Lord sees what is done Okay. in secret. Thank you so much, Pastor. Ito rin nagpapahupa Yes, Brad Ted. nagpupuyos sa Imbitahan mga lang natin damdamin. sila, no? Hindi naman po kailangan mahaba yung sulat nyo. Minsan kahit
tatlong sentences lang na may tanong lang kayo. Hindi nyo naman kailangan elaborate. O, hindi naman po kailangan na life situation. Kung may katanungan man kayo sa Biblia, baka pwede natin masagot. May dinosaur ba noong unang panahon kay So, yung mga ganon, hihingi tayo ng tulong sa mga kaibigan natin theologian pag hindi ko kaya. So, sumulat lang po kayo, pastorjeff.ph, kung saan po sumulat ang ating letter sender. Yun po ay Facebook po yun. Pag-type nyo lang po sa search nyo sa Facebook, pastorjeff.ph, lilitaw po yung pagbumukha ko ron, i-message nyo lang po ako ninyong katanungan at sana po ay masagot natin. At meron din po tayong Viber chat. Ano ba yung Viber Ang natin? Viber po natin para sa mga susulat at liliham kay Pastor 0921-822-2290. Padala nyo na po yan, sabi nga ni Pastor, hindi kailangan mahaba. Kahit maikse, pwede po yan. Lalo ngayon, yung mga tipong, Pastor, yung friend ko na pala share ng fake news, ano pong gagawin ko? Mga ganyang tanong lang, pwede yan. Pwede po yan. Okay. Right, tama siya. Kahit mga 3 sentences lang. At hopefully, mabigyan linaw po yan. Yan. Okay. Sige. So, Brad Jeff will catch you tomorrow, Wednesday, bisperas ng Huwebes. Ang bilis! Ang bilis, Brad Ted. Magpaalam na ako. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides.